Lumuhod ka, Felisa. Isang malaking kahihiyan. Ninakawan mo na ang pamilya ko, nagawa mo pang magtaksil sa anak ko sa harap ng buong barangay. Bumagsak ang mga tuhod ni Felisa sa magaspang at mainit na semento, ngunit hindi ang sugat sa kanyang balat ang nagpamanhid sa buong pagkatao niya. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hawak niyang abanikong pamaypay ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa lupa nang walang nakapapansin. Isang malaking bikig ang biglang bumara sa kanyang lalamunan, sinasakal ang bawat paghikbi na nais kumawala sa kanyang mga labi. Nanlalamig ang kanyang mga kamay, habang ang pawis ay patuloy sa pagtulo mula sa kanyang noo. Sa isip niya umaalingaw-ngaw ang mga basag na tanong na hindi niya mabigkas. Bakit saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon kong pag-aalaga at pagpapakaalipin sa pamilyang ito? Ang makukulay na banderitas ng fiesta ng San Isidro ay masayang sumasayaw sa hangin sa itaas nila, isang napakasakit na kabalintunaan sa naghihingalong dignidad ni Felisa. Nakapalibot sa kanila ang halos buong barangay. Nawala ang tunog ng masayang musika at ang amoy ng litson na palitan ng malalakas na bulungan na tila mga matutulis na karayom na walang awang itinutusok sa kanyang kaluluwa. Nakita niya si Nena Marites sa unahan ng mga usisero, nagtatakip pa ng bibig, ngunit sinasadyang lakasan ang boses. Sinabi nitong akala raw ng lahat ay isang santa ang manugang ng mga Villarreal. Yun pala ay isang ahas na pilit nilulustay ang kaba ng kooperatiba at nakikiapid pa sa ibang lalaki. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga kapitbahay ay unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Felisa. Wala siyang ninakaw. Wala siyang ibang lalaki. Ibinenta niya ang sariling mga alahas upang takpan ang mga butas sa kumpanya na ginawa ng sarili niyang asawa. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang luhang mga mata upang hanapin ang tanging lalaking inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Ngunit nakatayo lamang si Rafael sa likuran ng kanyang ina na si Doña Consuelo. Ang mukha ng kanyang asawa ay walang bahid ng awa o pag-ibig kundi pandidiri. At ang mas nagpadurog sa puso ni Felisa ay ang babaeng nakakapit sa braso ni Rafael, si Veronica, ang sekretarya ng asawa niya. May kung anong kumislap sa leeg ni Veronica na umagaw sa paningin ni Felisa. Ang perlas na kwintas. Ang huling pamana ng kanyang namayapang ina, ang kwintas na pinilit niyang ibigay kay Rafael noong nakaraang buwan dahil sinabi nitong kailangan nila ng pandagdag sa pondo ng negosyo. Ngayon nakapulupot ito sa leeg ng kabit ng kanyang asawa. Tila isang patalim na dahan-dahang ibinaon at inikot sa dibdib ni Felisa ang katotohanang iyon. I trusted you, Felisa. Malamig na sumbat ni Rafael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng pagka-inosente na labis na nakasusuka. I gave you everything, binigay ko sa'yo ang pangalan ng pamilya ko, tapos ito ang igaganti mo. You disgust me. Bago pa man makasagot si Felisa, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi mula kay Doña Consuelo. Ang puwersa nito ay nagpaling sa kanyang ulo, nag-iwan ng mahapdi at pulang marka sa kanyang maputlang balat. Napakuyom ang mga palad ni Felisa sa laylayan ng kanyang manipis na bestida. Sanay siyang magtiis. Sanay siyang manahimik para sa kapayapaan ng pamilya, para sa utang na loob, dahil tinanggap siya ng mga ito kahit siya ay isang hamak na probinsyana lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pananahimik niya ay hindi para sa kanila kundi para sa sarili niya. Hinihintay lamang niya ang tamang oras upang ilabas ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Rafael. Lumayas ka sa pamamahay ko. Galit na utos ng matandang donya habang tinuturo ang daan palabas ng plaza. Wala kang dadalhin kundi ang dumi ng pangalan mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamilyang ito. Kasabay ng pagtataboy na iyon ay ang pagdilim ng kalangitan. Dumagundong ang maitim na ulap at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ang maalikabok na kalsada, ngunit hindi ang dungis na ipinahid nila sa pagkatao ni Felisa. Pilit siyang itinulak ng mga tauhan ng mga Villarreal hanggang sa mapasalampak siya sa putikan. Sa gitna ng panghihina, mahigpit na yinakap ni Felisa ang kanyang luma at punit-punit na leather bag. Ang bag na iyon ang kanyang tanging kaligtasan. Sa loob ng lihim na bulsa nito, nakatago ang isang asul na USB ang naglalaman ng lahat ng bank statements, peking resibo at mga patunay na si Rafael ang nagnakaw sa kooperatiba at gumastos para sa luho ni Veronica.
Isa itong lihim na iningatan niya ng maraming buwan. Ito ang magpapalaya sa kanya. Habang pinoprotektahan niya ang bag mula sa ulan, nag-angat ng tingin si Felisa at nagtama ang mga mata nila ni Rafael. Bahagyang nangunot ang noo ni Felisa. Wala na ang galit sa mukha ng kanyang asawa. Sa halip isang nakapangingilabot at tagumpay ng ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito habang nakatingin ng diretso sa yakap-yakap niyang bag. Isang ngiti na tila nagsasabing alam nito ang lahat. Gumapang ang matinding kaba sa gulugod ni Felisa. Pinilit niyang tumayo, hindi ininda ang mga matang mapanghusga at ang malamig na tubig na bumababad sa kanyang damit. Naglakad siya ng mabilis, halos tumakbo palayo sa kumpol ng mga tao at sumilong sa isang madilim at masikip na eskinita sa likod ng palengke. Nanginginig ang kanyang mga basang daliri nang maingat niyang buksan ang zipper ng kanyang bag. Ang bawat paghinga niya ay mabigat at kapos. Dinukot niya ang pinakaloob na bahagi ng tela, hinahanap ang pamilyar at matigas na hugis ng USB na maingat niyang ibinalot sa isang maliit na panyo kaninang umaga. Pinasok niya ang buong kamay niya. Kinapa ang mga sulok, ngunit wala siyang naramdaman. Binaligtad niya ang bag, ibinuhos ang kakaunting laman nito sa basang semento, isang lumang pitaka, ilang barya at isang sirang suklay. Wala ang asul na USB, wala ang kanyang ebidensya. Ang tanging bagay na makapagliligtas sana sa kanyang buhay, ang nag-iisang sandata laban sa mga demonyong sumira sa kanya, ay tuluyan nang nawala. Hindi inalintana ni Felisa ang hapdi sa kanyang tuhod at ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Sa loob ng madilim na eskinita, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa kanyang basang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ng kaisa-isang tao na pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang bunsong kapatid, ang kanyang kaisa-isang pamilya. Sumagot ka, Flor. Please, sumagot ka. Bulong ni Felisa, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng malakas na buhos ng ulan sa mga bubungang lata sa paligid. Sa ikatlong ring narinig niya ang boses ni Florencia. Ngunit hindi ito ang masayang boses na nakasanayan niya. Ito ay isang boses na puno ng hikbi, isang boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa dahil sa tindi ng bigat. Ate, patawarin mo ako, ang tanging nasabi ni Florencia bago ito tuluyang humagulgol. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Felisa. Flor, nasaan ang USB? Sabihin mo sa akin na hindi mo kinuha yon. Sabihin mo sa akin na nandoon pa yon sa bulsa ng bag ko. Ate, si Baby Junjun. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Wala akong pera, ate. Sising-sisi ako pero tinawagan ako ni Rafael. Alam niya ang tungkol sa USB. Sabi niya ibibigay niya ang lahat ng kailangan para sa ospital, basta ibigay ko lang sa kanya ang ebidensya mo. Ang pagtatapat ni Florencia na tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa, ang huling hibla ng pag-asa ni Felisa. Nanlambot ang mga binti ni Felisa. Napasandal siya sa malamig at madungis na pader ng gusali. Ang lahat ng hirap niya bilang isang panganay, ang paghinto sa pag-aaral para makapagtapos si Florencia, ang pagtitiis sa pang-aapi ng mga Villarreal para lang may maipadalang pera sa probinsya. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay tinumbasan ng isang pagtataksil. Pinagkatiwalaan kita, Flor. Lahat binigay ko sa inyo. Bakit mo sa akin ginawa to? Ako ang kakampi mo, ako ang kapatid mo. Sigaw ni Felisa, ngunit ang kanyang sigaw ay nauwi lamang sa isang basag na hikbi. Ate, kailangan kong iligtas ang anak ko. Patawad, ate, patawad, sabi ni Florencia bago tuluyang naputol ang tawag. Binitawan ni Felisa ang kanyang cellphone. Hinayaan niyang mahulog ito sa maputik na tubig. Wala na siyang nararamdaman. Wala nang sakit, wala nang galit, tanging isang malaking kawalan na tila lalamon sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin at pigain, ay itinapon na lamang sa gilid ng kalsada. Lualang-lualang siyang lumabas mula sa eskinita. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala na siyang bahay, wala na siyang pera, at ngayon wala na rin siyang kapatid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ang paningin niya ay malabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Ang mga ilaw ng mga sasakyan sa malaking kalsada ay tila mga bituin na sumasayaw sa kanyang paningin. Hindi niya napansin na nakarating na siya sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng ulan ay napalitan ng isang malakas at matinis na tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa basang aspalto. Isang nakasisilaw na puting ilaw ang bumulaga sa kanya. Sa isang sandali naisip ni Felisa
na marahil ay ito na ang katapusan ng kanyang pagdurusa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang malakas na pagtama. Ngunit sa halip na sakit, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso at hinila siya patabi bago pa man siya mahagip ng malaking sasakyan. Bumagsak si Felisa sa semento, ngunit sa pagkakataong ito, may mga bisig na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ng isang tao ay biglang tumalo sa nanunuot na lamig ng ulan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang lalaki ang nakaluhod sa harap niya. Sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya ang isang pares ng mga matang puno ng pag-aalala at kabutihan mga matang malayo sa nanlilibak na tingin ni Rafael at Doña Consuelo. Ang lalaki ay mabilis na hinubad ang kanyang mamahaling trench coat at ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Felisa. "Huwag kang matakot, ligtas ka na." Ang mahinahong boses ng lalaki ay tila isang haplos ng anghel sa kanyang sugatang kaluluwa. Hindi nakapagsalita si Felisa. Ang tanging nagawa niya ay humawak ng mahigpit sa manggas ng kurbata ng lalaki, na tila ito ang huling salbabida sa gitna ng malawak at malupit na karagatan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Felisa na hindi siya nag-iisa. "Dadalhin kita sa ospital. Ako si Gabriel," muling sabi ng lalaki habang dahan-dahan siyang kinakarga, na tila ba siya ay isang napakahalagang kayamanan na gawa sa marupok na bubog. Habang unti-unting nawawala ang malay ni Felisa sa loob ng mainit na sasakyan, ang huling bagay na naramdaman niya ay ang banayad na pagpunas ni Gabriel sa ulan sa kanyang mukha. Isang hawak na puno ng respeto, isang hawak na hindi niya kailanman naramdaman mula sa lalaking tinawag niyang asawa sa loob ng 10 taon. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang madilim na anino ang nananatili. Kahit na iligtas siya ni Gabriel mula sa kamatayan, paano siya mabubuhay sa mundong ang sarili niyang dugo ay naging kaaway? Nagising si Felisa sa isang silid na nababalot ng kapayapaan. Malayo sa malupit na hagupit ng ulan at sa malakas na pintig ng kanyang takot kanina, ang tanging naririnig niya ngayon ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang banayad na paghinga ng isang taong nagbabantay sa kanya. Ang hangin ay amoy malinis na alkohol at sariwang labada, isang amoy na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Gabriel na nakaupo sa isang silya sa gilid ng kama, seryosong nagbabasa ng ilang mga dokumento. Nang mapansin ng lalaki na gising na siya, agad itong tumayo at lumapit, ngunit nanatili sa isang distansyang sapat upang hindi siya mabigla. "Gising ka na pala, inumin mo muna ito dahan-dahan lang," sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taginaw. Tinanggap ni Felisa ang baso, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. "Nasaan ako? Bakit mo ako tinulungan?" Mahinang tanong niya, ang kanyang boses ay pause dahil sa labis na pag-iyak. "Nasa isang maliit na klinika tayo na pagmamay-ari ng kaibigan ko. Nakita kitang mawawalan na ng malay sa kalsada. Hindi kita kayang iwanan doon, Felisa," tugon ni Gabriel. Alam niya ang pangalan ni Felisa dahil nakita niya ang identification card sa basang pitakan nito. "I am Gabriel, a lawyer. You don't have to worry about the bills or your safety for now. You are safe here." Napayo ko si Felisa. Ang salitang safe o ligtas ay tila isang banyagang salita para sa kanya. Sa loob ng 10 taon, ang bahay ng mga Villarreal na itinuturing niyang tahanan ay naging isang kulungan ng kanyang kaluluwa. At ngayon, isang estranghero ang nagbibigay sa kanya ng proteksyong hindi kailanman naibigay ng sarili niyang asawa. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang mukha ni Rafael na tumatawa, ang sampal ni Doña Consuelo at ang pagtataksil ni Florencia. Hindi na niya napigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Nahihiya siya kay Gabriel dahil nakikita nito ang kanyang kahinaan, ngunit tila may sariling buhay ang kanyang pighati. Hindi nagsalita si Gabriel. Hindi siya nagtanong at hindi rin siya nagbigay ng mga gasgas na payo. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa bintana. Inabot niya ang tali ng kurtina at dahan-dahang isinara ito upang hindi tumama ang matinding sikat ng araw sa mga mata ni Felisa na kasalukuyang namamaga sa pag-iyak. Hinayaan niya ang silid na manatili sa isang malambot na dilim, binibigyan si Felisa ng puwang upang ilabas ang lahat ng kanyang sakit nang walang panghuhusga. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Felisa na nirespeto ang kanyang pighati. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang bumukas ang pinto
at pumasok ang isang lalaking nakaabito ng pari. Si Padre Emiliano. Ang kanyang mukha ay puno ng tila banal na pag-aalala, ngunit may kung anong lamig sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kanyang ngiti. Anak, nalaman ko ang nangyari sa plaza. Ang buong barangay ay pinag-uusapan ang kalupitang ginawa sa iyo ng mga Villarreal, sabi ni Padre Emiliano habang lumalapit sa kama ni Felisa. Huwag kang mag-alala, ang simbahan ay narito upang tulungan ka. Tumingin si Felisa sa pari. Salamat po, Padre. Ngunit wala na po akong balak bumalik doon. Alam ko, anak, at hindi ka dapat bumalik. Ngunit kailangan mong makuha ang katarungan. Si Rafael at ang kanyang ina ay kailangang magbayad sa kanilang mga kasalanan. Sabi ng pari, ang kanyang boses ay naging masigasig, tila ba may personal siyang galit na pilit ikinukubli. Tutulungan kita. Marami akong alam tungkol sa pamilyang iyan na hindi alam ng publiko. Gamitin natin ang isa't isa upang pabagsakin sila. Nanatiling tahimik si Felisa. Bagamat nais niya ng katarungan, may kung anong babala sa kanyang loob ang nagsasabing mag-ingat sa alok ng pari. Ang paraan ng pagsasalita nito ay hindi katulad ng isang taong naghahanap ng kapayapaan, kundi ng isang taong naghahanap ng paghihiganti. Magpahinga ka muna, anak. Babalik ako upang pag-usapan natin ang ating plano, sabi ni Padre Emiliano bago tumayo upang umalis. Sa kanyang pagmamadaling lumabas, hindi sinasadyang nasagi ng pari ang kanyang lumang Biblia na nakapatong sa gilid ng mesa. Bumagsak ang libro sa sahig at mula sa loob nito ay may isang lumang larawan na dahan-dahang napatapon malapit sa paanan ni Felisa. Agad na pinulot ni Padre Emiliano ang Biblia, ngunit bago pa man niya makuha ang larawan, nakita na ito ni Felisa. Ito ay isang kupas at kulay sepia na retrato. Sa larawan nakita ni Felisa ang isang mas batang Doña Consuelo, nakangiti ng matamis, habang nakayakap sa isang lalaki, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ngunit ang lalaking iyon ay hindi ang yumaong asawa ng Donya, at hindi rin ito kamukha ni Rafael. Ang lalaki sa larawan ay may mga matang kamukhang kamukha ng mga mata ni Padre Emiliano. Nagmadaling kinuha ng pari ang larawan, at mabilis na isinilid ito sa kanyang bulsa bago tuluyang lumabas ng silid nang hindi man lang tumitingin sa likuran. Naiwan si Felisa na nakatingin sa saradong pinto, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano ang ugnayan ng paring ito sa pamilyang nagtapon sa kanya? At anong lihim ang itinatago ng larawang iyon na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat? Sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang amoy ng masasarap na pagkain ay tila isang pagdiriwang ng tagumpay ng kasamaan. Nakaupo si Doña Consuelo sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara habang marahang humihigop ng mainit na tsaa. Sa kanyang harapan, kampanteng nakasandal si Rafael sa mesa, tinitingnan ng asul na USB na kinuha mula kay Florencia. Deserve ng babaeng iyon ang lahat ng nangyari sa kanya. Isang hampas lupa na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi ng matandang Donya, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagmamalaki. Akala niya ay mas matalino siya sa atin. Ngayong wala na sa kanya ang ebidensya, titingnan natin kung saan siya pupulutin. Don't worry, Mama. Once I delete everything in this drive, wala nang makakapigil sa atin. We can finally move the funds to our offshore account without any trace, nakangising tugon ni Rafael. Iniisip niya ang malaking halaga ng pera na mapapasa kamay niya, sapat na upang mabuhay sila ng marangya habang buhay kahit bumagsak pa ang kooperatiba. Samantala sa itaas na bahagi ng bahay sa loob mismo ng kwarto, na dating pag-aari ni Felisa, tila isang reyna si Veronica na naglalakad sa harap ng salamin. Suot niya ang isa sa mga paboritong bestida ni Felisa, isang sutlang damit na kulay asul, na tila mas lalong nagpatingkad sa kanyang mapanuring ganda. Kinuha niya ang bote ng pabango sa ibabaw ng metal na tukador at walang awang nag-spray sa hangin, tila ba sinusubukang burahin ang anumang bakas ng pagkatao ng dating may-ari ng silid. Poor Felisa, napakaganda ng mga gamit mo pero sayang dahil hindi ka marunong magdala. Bulong ni Veronica sa kanyang sarili habang hinahaplos ang malambot na tela ng damit. Sa akin na ang asawa mo, sa akin na ang kwarto mo, at sa akin na rin ang buong buhay mo. Malayo sa karangyaan ng mansyon, sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa gilid ng palengke, nakaupo si Felisa sa gilid ng isang manipis na papag. Ang amoy ng tuyo at sinangag mula sa kapitbahay ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy ng silid. Hawak niya ang ilang piraso ng barya,
binibilang ang natitirang sentimo, nakasya lamang para sa kanyang susunod na pagkain. Ang bawat patak ng ulan sa butas-butas na bubong na lata ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat luhang ibinuhos niya para sa pamilyang Villarreal. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng pag-iyak sa kanyang mga mata. Sa halip may isang malamig at matalim na liwanag na nagmumula sa kanyang paningin, habang tinitingnan ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa mesa. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag mula kay Attorney Gabriel. "Felisa, kumusta ka na, Juan?" Tanong ni Gabriel sa kabilang linya. Ang boses nito ay punong-puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang determinasyon. "I've started looking into the legal documents you mentioned, but I need you to stay strong. They are powerful, and they will try to crush you even more." "Alam ko, Gabriel," mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Felisa. "Huwag kang mag-alala para sa akin. Akala nila ay tapos na ang laban dahil nakuha nila ang USB na iyon. Hindi nila alam na ang bawat hakbang ko ay pinag-isipan ko ng mabuti." Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Villarreal. Kinuha ni Rafael ang USB at isinaksak ito sa kanyang laptop. Sa kanyang isip sapat na ang isang pindot ng delete key upang tuluyan ng mabura ang lahat ng kanyang kasalanan. Inilagay niya ang kanyang password at hinintay na lumabas ang mga files. "Watch this, Mama. Panoorin mo kung paano ko wawakasan ang pagiging palaban ni Felisa," mayabang na sabi ni Rafael. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo sa halip na ang mga dokumento ng bangko ang lumabas, biglang nag-iba ang kulay ng monitor. Ang buong screen ay naging kulay itim at isang malaki at pulang babala ang lumitaw sa gitna. Ang cursor ay biglang gumalaw ng mag-isa na tila may ibang taong nagpapatakbo ng computer mula sa malayo. "What is happening? Bakit ayaw mabuksan?" Galit na sigaw ni Rafael habang pilit na pinipindot ang keyboard. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, nakatingin si Felisa sa isang maliit na tablet na hiniram niya kay Gabriel bago siya umalis sa klinika. May mga numerong tumatakbo sa screen nito, mga code na tila sumasayaw sa dilim. Isang manipis na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang naugat na galit na ngayon ay nagiging isang plano ng paniningil. "Infections activated" ang nakasulat sa screen ni Rafael. Kasunod nito ay ang unti-unting paglaho ng lahat ng mga folder sa kanyang desktop. Hindi lamang ang mga ebidensya ang nabubura, kundi pati na rin ang lahat ng mahahalagang files ng kanyang mga illegal na negosyo. Nanigas si Rafael sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng kayabangan ay napalitan ng isang matinding takot at lito. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi lamang basta USB ang nakuha niya mula kay Florencia. Isa itong bitag. Sa kabilang dako, mahigpit na hinawakan ni Felisa ang tablet. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na binibigkas sa katahimikan ng gabi. "Akala niyo ba ay ganun ako kadaling talunin? Ang akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat, pero hindi niyo alam na iyon pa lamang ang simula ng inyong pagbagsak." Sa loob ng maaliwalas na opisina ni Attorney Gabriel, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpalo ng mga pahina ng dokumento at ang malalim na paghinga ni Felisa. Nakaupo siya sa harap ng malapad na lamesang kahoy, malayo sa madilim at madungis na paupahan kung saan siya nanggaling. Dito sa gitna ng mga libro ng batas, tila unti-unting bumabalik ang kanyang nawalang lakas. "Sigurado ka ba rito, Felisa?" tanong ni Gabriel habang tinitingnan ang isang maliit na asul na USB na nakapatong sa gitna ng lamesa. "Ang sabi mo nakuha ni Rafael ang USB mula sa kapatid mo. Paanong may hawak ka pa ring ganito?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felisa. Tila bumalik ang kanyang alaala noong nakaraang linggo, ang gabing nakita niya si Florencia, na palihim na naghahalughog sa kanyang mga kagamitan. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang kapatid at ang pananakit ng budhi sa mga mata nito. Doon pa lang alam na ni Felisa na may mali. Hindi niya kinumpirma ang kanyang hinala, sa halip ay ginamit niya ang kanyang talino upang protektahan ang sarili. "Hindi ako naging asawa ni Rafael sa loob ng 10 taon nang hindi natututunan ang kanyang mga galaw." Mahinahong paliwanag ni Felisa. "Alam kong darating ang oras na gagamitin niya ang mga taong mahal ko laban sa akin. Kaya gumawa ako ng 2 USB. Ang nakuha ni Florencia ay naglalaman ng Trojan virus na idinisenyo upang sirain ang anumang computer na magtatangkang magbukas ng mga files. Ngunit ito, itinuro niya ang USB sa lamesa,
Ito ang tunay na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw at mga illegal na transaksyon. Sandaling natigilan si Gabriel. Tinitigan niya si Felisa nang may halong paghanga. Hindi lamang isang biktima ang babaeng nasa harap niya. Siya ay isang palaban na marunong mag-isip at maghintay ng tamang pagkakataon. "You are incredible, Felisa." Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, nagawa mo pang maging ganito kahanda. You're not just brave, you're brilliant." Naramdaman ni Felisa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay sa mga papuri, lalo na mula sa isang lalaking tulad ni Gabriel na tila nakakakita sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 10 taon, ang tanging naririnig niya mula kay Rafael ay ang kanyang mga pagkukulang. Ang marinig ang mga salitang iyon mula kay Gabriel ay tila isang gamot na humihilom sa kanyang mga sugat. Nag-abot sila ng kamay upang kunin ang parehong dokumento sa ibabaw ng mesa. Sa isang saglit nagdikit ang kanilang mga daliri. Ramdam ni Felisa ang kuryenteng dumaloy sa kanyang balat, isang kuryenteng hindi nagdadala ng takot kundi ng isang kakaibang init at katiwasayan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang pisngi ay bahagyang nag-init, ngunit hindi iniwas ni Gabriel ang kanyang tingin. Sa halip hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Felisa, isang hawak na puno ng respeto. "Huwag kang matakot, Felisa. Sabi ko sa'yo, ligtas ka rito. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito ikaw naman ang mananalo." Ang sandaling iyon ng katahimikan at ugnayan ay nabasag nang biglang pumasok ang sekretarya ni Gabriel, may dalang isang puting sobre na may selyo ng korte. Ang mukha ng sekretarya ay puno ng pag-aalala. "Attorney Gabriel, dumating po ito para kay Miss Villarreal. Galing po sa kampo ni na Doña Consuelo," sabi ng sekretarya. Mabilis na binuksan ni Gabriel ang sobre. Habang binabasa niya ang nilalaman nito, unti-unting nangunot ang kanyang noo at nagdilim ang kanyang paningin. Mahigpit niyang nayukom ang papel sa kanyang kamay. "Ano iyon, Gabriel? Ano ang balita?" kaba na tanong ni Felisa. "Isang supina at demanda," malamig na sagot ni Gabriel. "Inuunahan ka nila, Felisa. Idinemanda ka ni Doña Consuelo ng qualified theft at adultery. Gagamitin nila ang kapangyarihan nila upang ipakulong ka bago mo pa man mailabas ang mga ebidensyang ito. Gusto nilang mawalan ka ng kredibilidad sa harap ng batas." Tila nawalan ng hangin sa baga si Felisa. Alam niyang marumi silang maglaro, ngunit hindi niya akalain na gagamitin nila ang batas upang baligtarin ang katotohanan. Ang biktima ay gagawin nilang kriminal. "Ito ang paraan nila upang patahimikin ako." Bulong ni Felisa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Hindi tayo papayag," maring sabi ni Gabriel habang tumatayo at tinitingnan ang papel. "Susubukan nilang sirain ka, pero hindi nila alam na hawak na natin ang susi sa kanilang pagbagsak. Ngunit kailangan nating magmadali, Felisa. Kapag nagsimula ang pagdinig sa barangay, doon nila susubukang hiyain ka muli." Sa gitna ng tensyon, isang bagay ang malinaw kay Felisa. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa nasirang pagsasama. Ito ay laban para sa kanyang pangalan, para sa kanyang dangal, at para sa bawat babaeng tulad niya na pinatahimik ng kapangyarihan. "Pirmahan mo na ito, Felisa, para sa ikabubuti ng lahat. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga pulis sa harap ng mga anak ng bayan." Ang boses ni Doña Consuelo ay dahan-dahan at tila puno ng pagmamalasakit, ngunit para kay Felisa ito ay tila tunog ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Nakaupo sila sa loob ng masikip at mainit na barangay hall. Ang amoy ng lumang papel at ang singaw ng semento ay humahalo sa malakas na bulungan ng mga usisero sa labas ng bintana. Naroon si Nena Marites, nakadungaw, tila naghihintay ng bawat patak ng dugo mula sa dangal ni Felisa. Sa harap ni Felisa ay isang dokumento, isang pag-amin na ninakawan niya ang pamilya Villarreal at isang pangako na hindi na siya maghahabol sa anumang ari-arian kapalit ng hindi pagtuloy ng demanda. Sa tabi ng Donya ay si Rafael na prenteng nakaupo at may mapanuring tingin, at si Florencia na nakayuko at hindi matigil ang pag-iyak. "Felisa, anak," pagpapatuloy ni Doña Consuelo, sabay abot sa kamay ni Felisa. "Alalahanin mo kung saan ka nanggaling. Kami ang kumuha sa iyo sa hirap. Pinag-aral namin ang kapatid mo, binihisan ka namin at ginawang reyna sa aming pamamahay.
Wala ka bang utang na loob? Ngayon lang kami hihingi ng pabor sa'yo para sa dangal ng pamilya. Pagdadamutan mo pa kami. Naramdaman ni Felisa ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na 10 taon nang nakagapos sa kanyang puso. Tumingin siya kay Florencia. Ang kanyang kapatid ay dahan-dahang tumingala, ang mga mata ay namumula sa labis na pighati. At, sige na po, pumayag ka na, bulong ni Florencia. Sabi ni Rafael, kapag pinirmahan mo iyan, bibigyan niya tayo ng maliit na bahay sa probinsya. Magkakasama tayong muli, ate. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felisa. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang biyenan na isang dalubhasa sa pagmamanipula, ang kanyang asawa na isang manlilinlang, at ang kanyang kapatid na naging kasangkapan ng kanyang mga kaaway. Ang bawat salita nila ay tila lason na pilit ipinapainom sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Felisa. Sa halip na abutin ang pluma, iniurong niya ang papel. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Doña Consuelo, ay matagal ko nang nabayaran. Binayaran ko iyon ng 10 taon kong pagkatao, ng mga gabi na hindi ako natutulog para ayusin ang mga gulo ng anak niyo, at ng bawat sentimong pinaghirapan ko na kinuha niyo ng walang pasabi. Lumapit si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging maamo patungo sa pagiging isang malupit na matanda. Abat, talagang matigas na ang mukha mo, mano ka sa akin. Ipakita mo sa mga taong ito na may kaunting respeto ka pa sa pamilyang nagpakain sa'yo. Iniabot ng matanda ang kanyang kamay para sa tradisyonal na pagmamano. Ang mga usisero sa labas ay natahimik naghihintay kung susunod si Felisa. Ngunit nanatiling nakatayo nang matuwid si Felisa. Tinitigan niya ang kamay ng matanda, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi ko na kailangang magmano sa isang taong ang tanging alam gawin ay yumurak sa dangal ng iba upang itago ang sariling baho, mariing sabi ni Felisa. Walang hiyang babae ka. Susugod sana si Rafael nang biglang bumukas ang pinto ng barangay hall. Pumasok si Attorney Gabriel, may dalang isang makapal na folder. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Tumayo siya sa tabi ni Felisa, ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ng babae. Isang senyales ng proteksyon na hindi kailangan ng salita. Ang aking kliyente ay hindi pipirma sa anumang dokumento. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng awtoridad. At kung itutuloy niyo ang demanda para sa qualified theft, siguraduhin niyo na handa kayong harapin ang ebidensya ng money laundering at large-scale estafa na kasalukuyan naming inihahanda laban sa inyo. Namuti ang mukha ni Rafael. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Sa pagkakataong iyon, alam ng lahat na ang reyna ng mga Villarreal ay hindi na isang biktima. Nang matapos ang pagtitipon, nang walang napagkasunduan, lumabas si Felisa mula sa barangay hall nang nakataas ang noo. Ngunit sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang isang anino sa gilid ng isang malaking puno ng akasya. Si Padre Emiliano. Ang pari ay mabilis na lumapit sa kanya habang hindi nakatingin ang iba. Huwag kang masyadong magdiwang, anak. Bulong ni Padre Emiliano, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Ang mga Villarreal ay hindi lamang magnanakaw. May mas madilim silang itinatago. Mabilis na iniabot ng pari ang isang kulay kape na sobre kay Felisa. Basahin mo ito kapag mag-isa ka na. Si Rafael ay hindi lang pera ang kinuha sa kooperatiba. May isang buhay na nawala dahil sa kanyang kasakiman, 10 taon na ang nakalilipas. At ang buhay na yon ang magiging mitya ng kanilang tunay na katapusan. Bago pa makapagtanong si Felisa, naglakad na palayo ang pari at nawala sa kumpol ng mga tao. Nanatiling nakatayo si Felisa, ramdam ang bigat ng sobre sa kanyang kamay at ang mas matinding bigat ng katotohanang tila mas malalim pa sa kanyang inaakala. Sa loob ng isang ligtas na silid na inihanda ni Attorney Gabriel, ang liwanag ng isang lampara, ang tanging nagbibigay ng buhay sa madilim na paligid. Nakaupo si Felisa sa tapat ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay tila yelo sa lamig, habang dahan-dahang binubuksan ang kulay kape na sobrang ibinigay ni Padre Emiliano. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Inilabas niya ang mga lumang pahayagan at ilang piraso ng dokumentong nanilaw na sa panahon. Ang mga mata ni Felisa ay napadako sa isang pangalan, Celso Magpantay.
Isa itong maliit na shareholder ng kooperatiba 10 taon na ang nakalilipas. Ayon sa ulat, si Celso ay nagpakamatay matapos mawala ang lahat ng kanyang ipon sa isang maling transaksyon na pinangunahan ni Rafael na noon ay bago pa lamang sa posisyon. Ngunit habang binabasa ni Felisa ang mga sulat kamay na testimonya na hindi kailanman nakarating sa korte, unti-unting nanginig ang kanyang buong pagkatao. Hindi ito basta pagpapakamatay. Si Celso ay biktima ng sistematikong panggigipit at pagnanakaw ni Rafael at ang pamilya Villarreal ay gumamit ng malaking halaga upang patahimikin ang investigasyon. Ang mas masakit pa rito, ang petsa ng pagkamatay ni Celso ay ang mismong araw ng kasal ni Felisa at Rafael. 10 taon, bulong ni Felisa ang kanyang boses, ay tila isang basag na kristal. Habang nagsasabi ako ng I do sa harap ng altar, may isang pamilyang nawasak dahil sa kasamaan ng lalaking pinangakuan ko ng buhay. Lumapit si Gabriel at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Felisa. Hindi siya nagsalita, ngunit ang init ng kanyang palad ay sapat na upang pigilan ang tila pagguho ng mundo ni Felisa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan nila ay puno ng pakikiramay. Hindi mo kasalanan ang hindi mo alam, Felisa, mahinahong sabi ni Gabriel. Ngunit ang impormasyong ito ay isang lason. May dahilan kung bakit ibinigay ito sa iyo ni Padre Emiliano ngayon. Gusto niyang gamitin ang galit mo upang sunugin ang lahat. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, nagtungo si Felisa sa simbahan. Ang loob ng katedral ay malamig at puno ng amoy ng insenso at natutunaw na kandila. Natagpuan niya si Padre Emiliano sa loob ng kumpisalan, tila naghihintay sa kanyang pagdating. Nabasa mo na ba ang katotohanan, anak? Tanong ng pari mula sa likod ng rehas na kahoy. Bakit niyo ito ginagawa, Padre ka? Tanong ni Felisa, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng pagduda. Bakit niyo gustong sirain ang pamilya Villarreal sa ganitong paraan? Hindi ito gawain ng isang taong naglilingkod sa Diyos. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Padre Emiliano. Lumabas siya mula sa kumpisalan at dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matagal ng kinimkim na puot. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng panalangin, Felisa, sabi niya habang lumalapit. Ang pamilyang iyan ay magnanakaw ng buhay. Si Celso Magpantay ay hindi lamang isang shareholder. Siya ang lalaking nagpalaki sa akin bago ako ipamigay ng sarili kong ina, si Doña Consuelo. Napaatras si Felisa. Ano kayo ay? Ako ang anak na ikinahiya niya. Ako ang bunga ng pagkakamaling nais niyang ibaon sa limot. Pagpapatuloy ni Emiliano, ang boses niya ay tila isang latigo. Ginamit ko ang abito na ito upang makalapit sa kanila, upang hintayin ang pagkakataong makita silang gumagapang sa lupa. At ikaw, Felisa, ikaw ang aking pinakamalakas na sandata. Gamitin natin ang mga dokumentong iyan. Hindi lang kulungan ang bagsak ni Rafael. Sisiguraduhin nating wala nang matitira sa pangalang Villarreal. Tinitigan ni Felisa ang pari. Nakita niya ang isang taong nilamon na ng dilim, isang taong handang mandamay ng mga inosente para lamang sa kanyang paghihiganti. Hindi ako magiging kasangkapan mo, Padre, mariing sagot ni Felisa. Naghahanap ako ng katarungan para sa sarili ko at para sa mga biktima ni Rafael, ngunit hindi ako magiging katulad mo. Hindi ko susunugin ang mundo para lang makitang nasasaktan sila. Tapos na akong maging sunod-sunuran sa ibang tao. Tumalikod si Felisa upang umalis, ngunit bago pa siya makalabas ng simbahan, narinig niya ang huling babala ni Emiliano. Ang katotohanan ay tila isang apoy, Felisa. Kapag hinayaan mo itong mamatay, ikaw ang unang lalamunin ng dilim. Isipin mo ang iyong sarili. Isipin mo ang kaligtasan mo. Paglabas ni Felisa sa simbahan, ang hangin ay naging mas mabilis at ang mga dahon ay nagsimulang sumayaw ng marahas sa paligid. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag mula kay Gabriel. Felisa, nasaan ka pa? Mabilis at punong-puno ng kaba ang boses ni Gabriel. Huwag kang babalik sa safe house. May mga lalaking nakaitim na pilit pinapasok ang lugar mo. Nalaman na nila na may hawak kang dokumento mula sa pari. Tumakbo ka, Felisa, ngayon na. Napatigil si Felisa sa gitna ng kalsada. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang humihinto sa tapat ng simbahan. Ang pinto nito ay bumukas at isang lalaking pamilyar ang kanyang nakita. Mabilis na lumapit ang lalaking nakaitim, mula sa sasakyan ang kanyang mukha
ay nababalot ng tindi ng determinasyon na hindi maganda ang pahiwatig. Ramdam ni Felisa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Napaatras siya, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng cathedral. Ngunit bago pa man mahawakan ng lalaki ang kanyang braso, isang pamilyar na puting sasakyan. Ang mabilis na dumaan sa harap niya, huminto ng bahagya, at bumukas ang pinto sa gilid ng driver. Sakay Felisa ngayon na. Ang malakas at maautoridad na boses ni Gabriel ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Hindi na nagdalawang isip si Felisa. Mabilis siyang pumasok sa loob ng sasakyan at agad na humaharurot si Gabriel paalis, iniwan ang mga lalaking nakaitim na nagmamadali ring bumalik sa kanilang sasakyan upang humabol. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang asfalto ay tila isang hudyat ng nagsisimulang giyera. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Felisa. Nakakapit siya ng mahigpit sa kanyang bag kung saan nakatago ang mga dokumentong galing kay Padre Emiliano. Tumingin siya kay Gabriel na ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga mata ay nakatutok sa daan ng may matinding konsentrasyon. Salamat, Gabriel. Akala ko ay katapusan ko na. Mahinang sabi ni Felisa, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi kita hahayaang mapahamak, Felisa. Hinding-hindi. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Dinala ni Gabriel si Felisa sa isang malayong apartment, isang lugar na hindi alam ng sino man maliban sa kanya. Pagpasok nila sa loob, tila doon lamang nakahinga nang maluwag si Felisa. Ngunit ang pagod at takot ng nakaraang mga araw ay biglang bumuhos sa kanya. Napaupo siya sa sofa at tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Nagsimula siyang umiyak, hindi ang iyak ng isang biktima, kundi ang iyak ng isang taong matagal nang nagdadala ng mundong hindi naman sa kanya. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Hindi siya nagtanong, sa halip kinuha niya ang isang malambot na kumot at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Felisa. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng init na tila unti-unting nagpapatahimik sa bago ng emosyon ni Felisa. Ilabas mo lang lahat, Felisa. Nandito ako. Hindi ka na muling mag-iisa sa laban na ito, bulong ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang paghikbi, isinandal ni Felisa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ramdam niya ang tibay at katatagan ng lalaki. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Rafael, hindi niya naramdaman ang ganitong uri ng pagpapahalaga. Kay Gabriel, hindi siya isang kagamitan o isang palamuti. Siya ay isang taong may halaga. Ang sandaling iyon ay nabalot ng isang tahimik na ugnayan, isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Hanggang sa ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumunod sa kanilang pagod. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng maliit na apartment ay napalitan ng matinding determinasyon. Nakalatag sa lamesa ang asul na USB na tunay at ang mga dokumento ng krimen ni Rafael. Bukas na ang taunang pagpupulong ng General Assembly ng Kooperatiba. Sabi ni Felisa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa tapang. Doon natin ilalabas ang lahat. Hindi natin idadaan sa lokal na pulisya na kontrolado ni Rafael. Direkta tayong pupunta sa Board of Directors mula sa sentrong tanggapan. I have already contacted my allies in the National Auditing Office, dagdag ni Gabriel. Handa na silang tanggapin ang ebidensya mo. We just need to get there safely. Habang nagpaplano ang dalawa sa loob naman ng mansyon ng mga Villarreal, nagsisimula ng mabitak ang pundasyon ng kasamaan. Si Veronica, na kanina pa hindi mapakali, ay lihim na nagbubukas ng vault sa kwarto ni Rafael. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang halos wala ng laman ang mga account na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Walang hiya ka, Rafael. Akala ko ay matalino ka, bulong ni Veronica habang nagmamadaling isinisilid ang mga mamahaling alahas at relo sa kanyang malaking vali. Hindi ako sasama sa pagbagsak mo. Mag-isa kang mabulok sa kulungan. Hindi alam ni Rafael na ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa ay ang unang tatalikod sa kanya sa oras ng kagipitan. Dumating ang umaga ng huling paghuhukom. Maagang naghanda sina Felisa at Gabriel. Isinuot ni Felisa ang kanyang pinakasimpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay may autoridad na hindi matatantanan. Bago sila lumabas, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na box at iniabot ito kay Felisa. Anong itong pasyeng tanong ni Felisa? Para sa bagong simula mo, sabi ni Gabriel.
Sa loob ng box ay isang maliit na kwintas na may pendant na hugis ibon, isang simbolo ng kalayaan. Isinuot ito ni Gabriel kay Felisa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng babae, nag-iiwan ng isang kiliti sa puso na nagbigay ng huling lakas kay Felisa. Sumakay sila sa sasakyan at tinahak ang daan patungo sa lungsod kung saan gaganapin ang pulong. Ang daan ay tahimik at nababalot ng hamog. Ngunit sa gitna ng isang liblib na bahagi ng kalsada, isang malaking truck ang biglang humarang sa kanilang harapan. Mabilis na nagpreno si Gabriel, ngunit sa likuran nila, dalawa pang itim na sasakyan. Ang mabilis na huminto, kinukulong sila sa gitna. Narito na sila, mahinahong sabi ni Felisa, bagamat ang kanyang mga palad ay basa na ng pawis. Humawak ka ng mahigpit, Felisa, sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang mga lalaking bumababa. Mula sa mga sasakyan, may hawak na mga pamalo. Hindi ito ang dulo ng kwento natin. Sa loob ng marangyang ballroom ng isang hotel, kung saan gaganapin ang General Assembly ng kooperatiba, ang hanging buga ng aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang tensyong namamayani sa paligid. Nakatayo sa gitna ng entablado si Rafael, suot ang kanyang pinakamahal na barong, habang si Doña Consuelo naman ay prenteng nakaupo sa harapang hilera, suot ang kanyang mga diamanting tila kumikislap sa kayabangan. Mga kasama, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Wika ni Rafael sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay punong-puno ng peking lungkot. Dahil sa mga maling desisyon at pagnanakaw ng aking asawang si Felisa, wala na tayong sapat na pondo. Kailangan nating ideklara ang bangkarota upang mailigtas ang natitirang ari-arian ng ating mga miyembro. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong silid. Ang mga miyembro na karamihan ay mga magsasaka at maliliit na negosyante ay kakikitaan ng matinding takot at pangamba. Ngunit bago pa man makapagsalita, ang Board of Directors, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo. Pumasok si Felisa. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan at luha noong nakaraang linggo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa tabi niya ay si Attorney Gabriel, ang mukha ay seryoso at may dalang awtoridad na hindi matatawaran. Hindi totoo ang sinasabi niya. Ang boses ni Felisa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at matatag. Napasinghap ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Rafael, ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakatingin sa dalawa. Hindi niya akalaing makakarating ang mga ito matapos ang harang na ipinagawa niya sa kalsada. Hindi niya alam na ang sasakyang hinarang ng kanyang mga tauhan ay isa lamang decoy na pinatakbo ni Gabriel habang sila ay lulan ng isang lumang jeep na dumaan sa ibang ruta. Felisa, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang manggulo sa pagtitipon na ito, sigaw ni Doña Consuelo. Habang tumatayo ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. May karapatan ako dahil ako ang biktima rito at ako rin ang may hawak ng katotohanan, tugon ni Felisa habang diretsong naglalakad patungo sa unahan. Mabilis na kumilos si Gabriel. Inilabas niya ang asul na USB at mabilis na ikinabit sa system ng hotel. Sa loob ng ilang segundo, ang malaking screen sa likod ni Rafael na kanina ay nagpapakita ng mga peking graph ng pagkalugi ay biglang nagbago. Lumitaw ang mga bank statements. Daan-daang mga transaksyon ang nakalista, mga perang galing sa kooperatiba na dumadaloy patungo sa isang dummy account at mula roon ay inililipat sa personal na account ni Veronica. Nakita rin sa screen ang mga resibo ng mga mamahaling kondo at sasakyan na binili ni Rafael gamit ang pawis at dugo ng mga miyembro. Ito ang tunay na dahilan kung bakit walang pera ang kooperatiba. Sigaw ni Gabriel sa harap ng lahat. Hindi ang aking kliyente ang nagnakaw. Si Rafael Villarreal ang kumuha ng pera niyo para buhayin ang luho ng kanyang kabit. Ang ballroom na kanina ay tahimik ay biglang naging magulo. Ang mga miyembro ay nagsimulang magsisigaw ng galit. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Padre Emiliano mula sa likuran at itinaas ang kanyang mga dokumento. May mas matindi pa rito, Nan. Sigaw ng pari, sinusubukang isingit ang kanyang mga peking ebidensya ng pagpatay. Hindi lang sila magnanakaw, mga mamamatay tao rin sila. Ngunit bago pa man makapaghasik ng maling impormasyon ang pari, muling nagsalita si Felisa. Kinuha niya ang remote mula kay Gabriel
at may pinindot na audio file. Ang boses ni Padre Emiliano ang umaling-awngaw sa mga speaker ng ballroom, ang pag-amin niya sa loob ng simbahan, na gusto lamang niyang gamitin si Felisa para sa kanyang pansariling paghihiganti at ang pag-amin niya sa paggawa ng mga peking dokumento. Naghahanap tayo ng katarungan, hindi ng panibagong kasinungalingan. Malamig na sabi ni Felisa habang nakatingin sa natigilang pari. Sa isang iglap na wala ng kredibilidad ang dalawang panig na pilit siyang sinisira. Dahil sa sobrang kahiyaan at galit tuluyan nang nawala sa katinuan si Rafael. Walang hiyang babae, kasi sirain mo talaga ako. Lundag ni Rafael mula sa entablado at mabilis na sumugod kay Felisa, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sasakal sa leeg ng asawa. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Felisa, mabilis na humarang si Gabriel sa harap nito. Gamit ang kanyang buong lakas, tinulak niya pabalik si Rafael, sapat upang mapaupo ang huli sa sahig. Huwag mong susubukang hawakan siya muli. Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa proteksyon para kay Felisa. Naririnig na mula sa labas ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga miyembro ng kooperatiba ay nagsimula ng paligiran ang entablado, tila mga lobong handang lapain ang mga Villarreal. Si Doña Consuelo ay napaupo na lamang sa kanyang silya, hawak ang kanyang dibdib, habang ang kanyang diamante ay tila nawalan na ng ningning sa harap ng matinding kahihiyan. Tumingin si Felisa kay Rafael na ngayon ay nasa sahig, tila isang basang sisiw na nawalan ng lahat. Walang galit sa mga mata ni Felisa, tanging malalim na pagkahabag para sa taong 10 taon niyang minahal, ngunit hindi kailanman nakilala ang tunay na pagkatao. Tapos na, Rafael, bulong ni Felisa sa gitna ng ingay. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa mga pulso ni Rafael ay tila isang hatol na yumanig sa buong ballroom. Ang bawat click ng metal ay hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Nanigas si Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga autoridad palayo sa entablado na dati niyang tuntungan ng kayabangan. Rafael Villarreal, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong large-scale estafa at money laundering, mariing basa ng opisyal ng pulisya sa kanyang warrant. Sa kabilang banda, si Doña Consuelo ay tila isang gusgusin na nawalan ng bait. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga mabibigat na bato na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang lumapit kay Felisa, bumagsak sa kanyang mga tuhod at mahigpit na nanggagalaiti sa laylayan ng blusa ng kanyang dating manugang. Felisa, anak, pakiusap. Itigil mo ito. Pagmamakaawa ng matanda ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng peking luha. Alalahanin mo ang lahat ng ibinigay namin sa'yo. Kami ang nag-ahon sa'yo sa putikan. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Patawarin mo si Rafael, pamilya tayo. Tumingin ng diretso si Felisa sa mga mata ng matandang donya. Walang bakas ng galit kundi isang malalim na pagod at kawalan ng pakiramdam. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga kamay ni Doña Consuelo sa kanyang damit, isang pagbaklas na tila pagpapatid sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Ang utang na loob, Doña Consuelo, ay binabayaran ng pasasalamat at tapat na paglilingkod. Mahinahong sagot ni Felisa, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mga usisero. Hindi ito binabayaran ng pang-aalipin, ng pagpapahiya at ng pagpapasan ng lahat ng inyong kasalanan. 10 taon akong nagbayad at sa araw na ito kinuha ko na ang sukli ko. Malaya na ako. Habang inilalabas si Rafael, nakita rin ni Felisa si Padre Emiliano na pinupusasan ng isa pang grupo ng mga pulis sa labas ng ballroom. Ang kanyang mga peking dokumento ay nakakalat sa sahig, tinatapakan ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Tiningnan ng pari si Felisa nang may matinding puot, ngunit binaliwala ito ng babae. Alam niyang ang dilim na kinatatakutan ni Emiliano ay ang dilim na siya rin mismo ang lumikha. Samantala, sa malayong terminal ng bus sa kabilang bayan, nagmamadaling naglalakad si Veronica, hila-hila ang isang malaking valley na puno ng nakaw na alahas at pera. Nakasuot siya ng malaking salamin at bandana, pilit na nagtatago sa mga mata ng publiko. Ngunit sa kanyang malas na roon si Nena Marites, ang kapitbahay na laging naghahanap ng bagong chismis. Aba, si Veronica iyon Sigaw ni Nena Marites sa gitna ng siksikan ng mga tao. Hoy magnanakaw, bitbit mo ang pera ng kooperatiba, tulong, may magnanakaw rito. Sa isang saglit ang mga tao sa terminal ay nagkagulo.
Ang mga tsismis na dati ay ginamit ni Veronica laban kay Felisa ay ngayon ay naging sandata laban sa kanya. Mabilis siyang nayakap ng mga taong bayan at hindi na nakatakas hanggang sa dumating ang mga pulis. Ang kanyang pangarap na marangyang buhay ay nagtapos sa isang madungis na sulok ng terminal habang ang mga diamanteng kinuha niya kay Felisa ay muling nabawi. Bumalik ang katahimikan sa ballroom nang tuluyan ng mailabas ang mga Villarreal. Napaupo si Doña Consuelo sa gitna ng sahig mag-isa, binaliwala ng lahat ng mga dati, ay sumisipsip sa kanyang kapangyarihan. Wala nang natira sa kanya kundi ang mga anino ng kanyang nakaraan. Lumapit si Gabriel kay Felisa at marahang hinawakan ang kanyang siko. Tapos na ang lahat, Felisa. Nakuha mo na ang katarungan mo. Lumabas sila ng hotel, sinalubong ng malamig at sariwang hangin pagkatapos ng bagyo. Ngunit pagdating nila sa labas ng malaking gate, napatigil si Felisa. Nakita niya ang isang pamilyar na anino na naghihintay sa ilalim ng poste ng ilaw, si Florencia. Kalong niya ang kanyang anak na si Junjun, na maputla pa rin ngunit gising na. Ang mga mata ni Florencia ay punong-puno ng pagsisisi at takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang nakatatandang kapatid, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay sa bigat ng kanyang kasalanan. Ate! Bulong ni Florencia, ang kanyang boses ay tila isang hiling para sa isang himala. Napatitig si Felisa sa kanyang kapatid, sa batang inibig niya na parang sariling anak, at sa sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Ang katarungan ay nakamit na niya laban sa mga Villarreal, ngunit ang katarungan laban sa sariling dugo ay isang laban na hindi niya alam kung paano tatapusin. Huminto ang mundo ni Felisa habang nakatingin sa kanyang kapatid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang anyo ni Florencia ay tila isang aninong lupaypay sa bigat ng kasalanan. Ang sanggol na si Junjun ay mahimbing na natutulog walang kamalay-malay sa bagyong dumaan sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang tiya Felisa. Ate, wag mo naman akong talikuran. Wala na akong ibang matatakbuhan. Hikbi ni Florencia. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng pantalon ni Felisa. Ginawa ko lang yon para sa anak ko. Akala ko ay wala ng ibang paraan. Patawarin mo ako, ate. Naramdaman ni Felisa ang hapdi sa kanyang dibdib. Ito ang batang binuhat niya noong maliit pa, ang batang pinag-aral niya sa pamamagitan ng pagtitiis sa bawat mura at lait ng mga Villarreal. Ang bawat sentimong ipinadala niya sa probinsya ay dugo at pawis na hinaluan ng kanyang mga luha. Ang pagtataksil ni Florencia ay hindi lamang pagnanakaw ng ebidensya. Ito ay pagnanakaw ng huling piraso ng tiwala ni Felisa sa salitang pamilya. Dahan-dahang lumuhod si Felisa upang maging kapantay ang kanyang kapatid. Inabot niya ang mukha ni Florencia at hinawi ang mga basang buhok nito. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang isip ang mga araw na masaya silang naghahati sa iisang piraso ng tinapay sa kanilang munting dampa. Ngunit ang alaala ay mabilis na naglaho, pinalitan ng imahe ni Rafael na hawak ang asul na USB habang tinatawanan ang kanyang pagkatao. Pinatatawad kita, Flor. Mahinang sabi ni Felisa, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagkahabag. Pinatatawad kita bilang isang ina na nagnais iligtas ang kanyang anak. Ngunit bilang kapatid, doon mo ako pinatay. Napatitig si Florencia, umaasa sa isang yakap na hindi dumating. Ipinagawa ko na kay Gabriel ang lahat ng papeles para sa operasyon ni Junjun. Ako na ang magbabayad ng lahat ng gastos sa ospital hanggang sa tuluyan siyang gumaling, pagpapatuloy ni Felisa habang dahan-dahang tumatayo. Ngunit pagkatapos nito, Flor, kailangan nating maghiwalay ng landas. Hindi ko kayang tingnan ang mukha mo nang hindi naaalala ang hapdi ng pagtalikod mo sa akin noong kailangan kita. Ang kapatawaran ay narito na, pero ang tiwala ay wala na. Ate, huwag pakiusap, sigaw ni Florencia, ngunit matatag ang loob ni Felisa. Tumalikod siya at naglakad patungo sa sasakyan ni Gabriel nang hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na punong-puno ng sakripisyong walang saysay. Pagdating sa opisina ni Gabriel, inilatag ng abogado ang huling dokumento, ang petition for annulment at ang formal na pagtalikod ni Felisa sa apelidong Villarreal. Gamit ang isang matatag na kamay, pinirmahan ni Felisa ang papel. Ang tunog ng pluma sa papel ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Dinala siya ni Gabriel sa isang tahimik na parke bago magbukas ang bukang liwayway.
Ang simoy ng hangin ay amoy damo at bagong umaga. Naglakad sila sa tabi ng isang munting kanal kung saan dumadaloy ang tubig patungo sa malayo. Huminto si Felisa at tiningnan ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na ibinigay ni Rafael 10 taon na ang nakalilipas ay tila isang madilim na marka sa kanyang balat. Hinubad niya ito. Ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang daliri sa loob ng isang dekada ay biglang nawala. Walang pag-aalinlangan inihagis ni Felisa ang singsing sa gitna ng kanal. Ang tunog ng metal na tumama sa tubig ay marahan, ngunit makahulugan bago ito tuluyang lumubog sa kailaliman ng putik at dumi. Kasabay nito ay ang pagbitiw ni Felisa sa lahat ng sakit kahihiyan at galit na nagkulong sa kanya sa napakahabang panahon. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang tabi. Magaan sagot ni Felisa habang nakatingin sa langit na unti-unti nang nagbabago ang kulay mula sa madilim na asul patungo sa kulay ginto. Para akong nakahinga sa unang pagkakataon pagkatapos malunod ng maraming taon. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Felisa, ang kamay na wala na ngayong suot, na anumang simbolo ng pagkaalipin. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang pangako ng bagong simula. Isinandal ni Felisa ang kanyang ulo sa balikat ng abogado, ipinikit ang kanyang mga mata at ninamnam ang katahimikan na hindi na kailangang hinaluan ng takot. Ang halaga ng kanyang kalayaan ay hindi ang pera o ang mansyon na iniwan niya. Ang halaga nito ay ang tapang na piliin ang kanyang sarili, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang paglalakad ng mag-isa sa simula. Ngunit habang nararamdaman niya ang tibok ng puso ni Gabriel sa kanyang tabi, alam ni Felisa na sa bagong kabanatang ito, hindi na siya muling maglalakad sa dilim. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong kinalakihan ni Felisa, ngunit sa loob ng 1 taon na iyon, isang mas matatag at mas magandang gusali ang kanyang itinayo mula sa mga guho. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang puting gusali na may karatula sa pintuan, sentro ng bagong bukas. Isang pundasyong itinatag niya, gamit ang kanyang bahagi, sa nabawing pondo ng kooperatiba, na naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng bauhan, kinte at tamli. Wala na ang maputlang Felisa na laging nakayuko at takot magsalita. Ang babaeng nakaharap sa salamin ngayon ay may ningning sa mga mata at isang ngiting hindi napilit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang suot niyang simpleng bestida ay nagpapakita ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang diamante ng mga Villarreal. Sa kabilang dako, ang balita mula sa kabilang bayan ay tila isang aral na isinulat ng tadhana. Si Rafael ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng madilim na selda, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati niyang ipinagmamalaki. Si Doña Consuelo naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na paupahang kwarto matapos makuha ng bangko ang kanilang mansyon. Ang matandang Donya ay madalas makitang kinakausap ang sarili, pilit na ikinukwento sa hangin ang kanyang mga nakaraang kayamanan na wala nang nakikinig. Si Veronica naman sa isang trotro na twist ng kapalaran ay nagtatrabaho ngayon bilang isang janitress sa mismong gusali kung saan siya dati nagmamaganda, tinitiis ang bawat bakas ng dumi na dati ay kanyang hinahamak. Nahanap na ba ni Felisa ang kapatawaran sa kanyang pag-iisa sa dalampasigan? Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, nahanap ni Felisa ang sagot. Hindi niya pinatawad sina Rafael at Doña Consuelo dahil karapat-dapat sila, kundi dahil nais niyang palayain ang sarili sa bigat ng puot. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpapabaya na tapakan ng iba ang kanyang dangal. Ang kapatawaran para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pag-alis ng kapangyarihan ng mga taong iyon na muli siyang saktan. Tungkol naman kay Florencia, nanatili ang distansya sa pagitan nila. Bagamat patuloy ang pagpapadala ni Felisa ng tulong para sa pag-aaral ni Junjun, alam nilang dalawa na ang sugat ng pagtataksil ay nag-iwan ng pilat na hindi na mabubura. Ang binhiin ni Felisa ay nanggagaling sa pagtanggap na may mga ugnayang kailangang putulin upang makahinga ng maluwag. Naramdaman ni Felisa ang isang pamilyar na init sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang banayad na presensya ni Attorney Gabriel
ay sapat na upang kumumpuni sa anumang bitak sa kanyang puso. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Felisa. Ang kanilang mga daliri ay nag-uugnay ng may pag-iingat at lalim ng pagpapahalaga. Walang salitang binigkas ngunit sa bawat haplos at sa bawat pagtitig ng kanilang mga mata, nadarama ang isang pag-ibig na hindi mapang-angkin kundi mapagpalaya. Isinandal ni Felisa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ninanamnam ang tunog ng mga alon, at ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa tunay na tahanan. Ang bayhawk na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw. Ang tunay na Haisen ay hindi ang pagpapakubaba hanggang sa mawala ang sarili, kundi ang pagkakaroon ng tapang na iwanan ang lahat ng bagay na hindi na nagpapalago sa iyong kaluluwa. Ang Hanfuk ay hindi isang regalo na bigla na lang nahuhulog mula sa langit. Ito ay isang gantimpala para sa mga taong marunong lumaban, marunong bumitaw, at marunong magmahal sa sarili ng higit sa anumang utang na loob. Ang presyo ng kanyang kaligayahan ay mataas na wala ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, at ang kanyang yaman. Ngunit sa pagkawala ng mga ito, nahanap niya ang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang sariling tinig. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, ang ngiti ni Felisa ay nananatiling maningning. Ang gabi ay darating ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil sa pagkakataong ito siya na mismo ang liwanag na gagabay sa kanyang sariling landas.